Namatay yung makina ng jeep at wala na rin tayong preno. Kalso! Malayo ko pang mamatay. Marami pa ako mga pangarap. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pa mag-asawa. Mama! Ayoko pa mamatay. Manunood pa ako ng Naruto. Naku, hindi pa ako pwedeng mamatay. Manunood muna ako ng maraming K-drama. Naging kakambal na ng ating pag-aaral ang mga school service natin. Kasi marami talaga sa atin ang malalayo ang bahay sa school. Sabi nga ng nanay ko, samantalang kami noon, umaakyat pa kami ng bundok, umatawid pa kami ng ilog. Pero ngayon kasi may mga kalsada na tayo. Hindi na natin kailangang maglakad o tumawid sa mga ilog para lang makapasok. Nung elementary kasi ako, bagaman wala kaming service, may ilan naman na mga bata akong nakakasabay pagpasok ng school at pauwi. Sana may makasabay ako pag uwi. Ang dilim pa naman sa daan. Tapos dun sa kakahuyan, may mga kulilis na nagsasabing, ayaw ko na mag-isa dun. At kahit mag-isa naman ako na uuwi, hindi naman ako napapano. Kaya hindi ganun nakakatakot at delikado. Pero ngayon kasi sobrang mapanganib na ng panahon. Kasi kabi-kabila na ang mga balita na kesyo meron daw mga natsutsugi, nasasaksak at nakikidnap na mga bata. Kaya naman mapa jeep, mapa van, rusko, tricycle o motor, ginagamit natin para lang maging ligtas tayo sa pagpasok sa school at sa paghuwi ng bahay. At ang tawag natin dyan, school service. Bagaman maganda at safe sa school service, minsan nakaka-hassle din siya. Noon kasi ang nangyayari, pagkalabas-labas namin ng gate ng school, makikita na namin dun yung school service namin. Pero isang araw, may nangyaring kakaiba. Pagkalabas namin ng gate ng school, wala pa dun yung aming school service. Hala, baka walang service Naibayad ko pa man din doon yung pang-umaga na pamasahe ko at panghapon. Baka hindi ako makauwi So noon hindi namin alam kung anong gagawin, kung hihintayin ba namin yung service na dumating or magko-commute na kami pa uwi habang maaga pa at hindi pa delikado ang daan. Pero dahil nga ayaw naman namin na tumakas sa service at wala na rin ako natirang perang pamasahe pa uwi, pinili na namin na hintayin yung school service namin. Habang naghihintay kami, ang dami na ng mga jeep na bumabiyahe na tumitigil sa amin at tinatanong kung sasakay kami. Pero tumatanggi kami kasi nga iniintay namin yung service namin. Oh, loyalty award, bigay kay Tuni, bigay kay Tuni, bigay. Hanggang sa inabot na nga kami ng hapon. Dumilim na yung paligid at saka pa namin napagdesisyonan, Magbiyahe na lang kaya tayo. at noon wala nang pampasaherong jeep na dumadaan sa highway para pasakayin kami. Kinalabasan, 7 o'clock na kami nakauwi. Pautang muna ako ng pambayad ko sa jeep. Pwede ba ga? Naibayad ko na kasi sa service yung pamasahe ko. Ginabi na ako makauwi nun. At ang matindi, nakalimutan kong dalhin yung flashlight ko. Kasi noon wala pa namang cellphone At kahit high school na ako, hindi naman required sa amin na mag-cellphone. At umuwi ako noon na inaaninag yung daan papunta sa amin. Sobrang dilim na ng paligid, pero pilit kong inaaninag yung medyo maputi-puti na imahe at yun yung dinadaanan ko kasi alam ko na yun yung lupa at hindi ako mahuhulog sa bangin. Haha! Nakarating ako ng ligtas. Walang aswang sa daan. Naalala ko noon yung service namin na Rusko. Okay naman siya nung una, sakto lang yung oras ng pag-alis namin. Pero habang tumatagal, paaga na siya ng paaga. Hanggang isang araw, sabi niya, bukas alas 5 na ang alis natin Kailangan kapag dumaan ako, naghihintay na kayo sa tabi ng kalsada. Ako pa naman noon, ang layo pa ng nilalakad ko para makarating dun sa kalsada na intayan ng Rusko na service namin. Kung alas 5 dapat naghihintay na kami sa tabing kalsada, so 4:30 dapat umaalis na ako ng bahay. At 3:30 dapat ako gumising. Sobrang aga yata nun para sa akin Parang ayoko gumising ng sobrang aga. At dahil nga sobrang aga kong umalis, nagdadala ako ng flashlight kasi madilim pa yung dadaanan ko na gubat. Ang hirap naman kapag ganito. Sobrang dilim. Sana naman walang aswang dito. Ha? Ano yun? Sinong nandyan? Sana pusa lang yun. O kaya ibon. O kaya langgam na natalisod sa buhangin. Then, pagdating ko sa school, nakikita yun ng mga kaklase ko at sinasabi nila, meron ka pala dalang flashlight? Astig, dumadaan ka ba ng gubat kapag pumapasok ka? Oo, kapag may nakikita nga akong aswang, sinasakal ko.
Sa pang-experience ko sa school service namin na jeep na to, noon kasi dalawang uri ng estudyante yung hinahatid sundo ng school service namin. Yung ilan sa amin mga estudyante na pumapasok sa Catholic school na private. Yung isa naman national school which is public. Pero syempre dito tayo pumapasok sa national school kasi wala tayong pera. Ang pera natin dito pambili pa natin ng bigas, sabon, gamit sa bahay. So noon kapag lumalabas kami na taga national school na public, 4 o'clock. Hindi pa kasi 3:30 ang labasan namin noon. Kasi sobrang dami naming subject noon na hindi rin naman namin nagagamit ngayon. So 4 o'clock ng hapon, lumalabas kami ng gate, pumapasok sa jeep at umaalis na kaagad. Then dadaanan namin yung mga kasamahan naming estudyante na pumapasok sa private school. At maghihintay kami doon ng 1 oras. Kasi 5 PM pa yung labasan nila. Ang banas na dito sa loob ng jeep. Ang tagal naman. Nakakangalay na eh. Minsan noon inaabot pa kami ng 5:30 kapag napapasarap ata sila sa pagkaklase. Ang tagal nila maglabasan na. Baka sa sobrang talino nila, marunong na sila gumawa ng sarili nilang pera. Kaya nangyayari, gabi na rin ako nakakauwi ng bahay namin. At kakauwi ko ng gabi, nasanay na ako lagi na dumadaan dun sa gubat sa amin kahit wala akong kasabay. Haha, siguro kapag may nasalubong akong aswang, hindi na ako kayang kainin nun. Isa pang experience ko sa school service namin, meron talagang mga nagbabarako na mga nakikiservice din na akala mo sila na yung may-ari ng service na sinasakyan namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Raji. Mabait siya sa mga babae, pero sa aming mga lalaki, ang tingin niya parang kutong lupa na gusto niya ng tirisin. Noon kasi sa service namin na Rusco, meron siyang 2 upuan dito sa magkabilang tabi. At dahil hindi kami kasya doon, nilalagyan pa ng isa pang upuan na kahoy sa gitna. At kapag doon ka nakaupo, parang lagi kang matutumba kapag lumiliko. Ang sakit din niya sa puwet kasi kahoy siya, matigas. Yung mga babae, doon pinapaupo sa magkabilang tabi na upuan na malambot. At kaming mga lalaki, dito pinapaupo sa matigas. Pero minsan maluwag yung magkabilang tabi, kaya minsan pwede talaga kaming umupo doon. Dapat. Maliban na lang kapag nandun si Raji. Kasi isang araw noon, maluwag yung mga upuan sa tabi, kaya lumipat ako ng upuan. Then sabi ni Raji, Ay, wag kang umupo dyan. Pang mga babae lang yan. Babae ka ba? pagkatapos niya sinabi yun, lumipat na ako dun sa matigas na upuan. At pagkalipat-lipat ko, siya na ang umupo dun sa bakanting upuan na malambot sa ngisi. At nung mga oras na yun, inis na inis ako sa kanya. Kaya pala ako pinaalis doon sa malambot na upuan na bakante. Siya naman pala ang uupo. Dapat pala hindi na ako umalis. Yain na nga, dito na lang ako sa matigas. Sa isip na lang ako nagsasalita para hindi niya marinig. Baka kasi suntukin niya ako kapag nagsalita ako ng tunay. Oh, rinig ko yun. Rinig ko yung sinabi mo. Niyayabangan mo ako ha. Ha? Isa pa sa pinakamatindi kong experience sa pagsakay sa school service, nung mga panahon na muntik na kaming mamatay. Kasi yung lugar namin, mabundok siya. Maraming mga paahon at delikadong pagliko. Kaya hindi pwede sa amin na school service yung mga tricycle. Kasi baka hindi sila makaahon. Kasi noon isang araw, pauwi na kami noon galing sa school habang nag-aahon yung jeep papunta sa amin at dun sa dulo ng paahon na yon mayroong kurbada. Ibig sabihin kapag nandito ka sa baba at aahon ka pa lang, hindi mo sure kung meron kang masasalubong sa taas o wala. Kaya naman ang pag-ahon dun, isang pakikipagsapalaran. Nasa kalagitnaan na kami nun ng pataas na daan. Nung malapit na kami dun sa may paliko, biglang may nakasalubong kami na malaking jeep. At ang nangyari, hindi na magkasya yung 2 jeep sa daan. So yung driver ng jeep namin, hindi niya alam yung gagawin niya kung paano palulusutin yung jeep na sinasakyan namin sa masikip na daan. Syempre kami mga pasahero, mga kabado rin kami. Nang biglang namatay yung makina ng jeep at wala na rin tayong preno. Kalso! Malayo ko pang mamatay. Marami pa ako mga pangarap. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pa mag-asawa. Mama! Ayoko pa mamatay. Manunood pa ako ng Naruto. Naku, hindi pa ako pwedeng mamatay. Manunood muna ako ng maraming K-drama. Umatras yung sinasakyan namin na jeep at 2 lamang ang pwede naming paghantungan. Pag umatras kami sa kaliwa, malalaglag kami sa bangin. Kapag umatras naman sa kanan, babangga kami sa pader. Yung ginawa ng driver namin, ginabig niya yung manubela papunta sa pader dahil doon tumagilid yung jeep. Kaming lahat na sakay, nasa loob, takot na takot. At pagkatapos nun wala namang masyadong nasaktan sa amin, maliban na lang dito sa pinsan ko. Ewan ko ba, ginayo niya yata yung mga napanood niya na stunts ni Jackie Chan. Tumatalon sa sasakyan kapag maaaksidente na. Kaya ang nangyari sa kanya, umuwi siya sa kanilang bahay na hihingkod-hingkod.
Hello mga ka-dino! Yay! Meron nga pala akong ipapakilala sa inyo. Yay! Kilala niyo ba si Jesus? Tama! Siya yung namatay sa krus para bayaran yung ating mga kasalanan. At alam mo ba na mahal ka niya? Ang sabi sa Biblia na kanyang mga salita sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya pinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya o maniwala ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ka daw ng Diyos, kaya ibinigay niya si Jesus para sa'yo. At alam mo ba, sabi sa Bible, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kailangan din daw pala na sabihin ng ating bibig na siya ay Panginoon na tagapagligtas natin. Kaya ngayon, mananalangin tayo at susundan mo ko. Pikit lang ikaw. Tapos, sabihin mo kung ano yung sinasabi ko. Handa ka na ba? Simulan na natin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkamatay mo sa krus para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon ko at tagapagligtas. At isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! Congratulations! Tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay. Palagi ka nang magpe-pray palagi ka nang magsisimba at mahalin at sundin natin si Jesus. Yun lang, babayabadu!